Sino man ay maaaring maging matapang kapag magaan ang lahat. Sino man ay maaaring maging kumpiyansa kapag ang buhay ay maayos ang takbo at walang sagabal. Sino man ay maaaring ngumiti kapag malinaw ang daan at sigurado ang bukas. Sino man ay maaaring maging mabait kapag ang puso ay hindi nasusubok. Ngunit hindi roon sinusukat ang tunay na lakas. Hindi roon nahahayag ang tunay na pananampalataya. Ang tanong ng Diyos ay ito: sino ka kapag mahirap na ang buhay? Sino ka kapag wala na ang mga papuri, suporta at palakpakan? Sino ka kapag ang panalangin mo ay tila walang sagot at ang iyong landas ay tila walang ilaw? Mga kapatid, dito nahihiwalay ang tinawag at ang pinili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng kasulatan, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang pagiging pinili ay hindi tungkol sa pagiging espesyal. Ito ay tungkol sa pagiging handang magbayad ng halaga. Ang pinili ay hindi iniiwas sa pagsubok. Ang pinili ay hinuhubog sa pagsubok. Ang pinili ay hindi inililigtas sa bigat. Ang pinili ay pinalalakas upang dalhin ang bigat. Mga kapatid, ang taong pinili ng Diyos ay natutong maging matapat kahit ang mundo sa kanyang paligid ay puno ng takot. Hindi siya naghintay na humupa ang unos bago tumindig. Hindi siya naghintay na maging malinaw ang lahat bago sumunod. Ang katapangan ng isang taong patuloy na sumusunod sa kanyang layunin at sa tawag ng Diyos kahit sa gitna ng bigat, dilim at kawalang katiyakan. Para sa taong ito, ang pagtawag ay hindi lamang paanyaya. Nauunawaan niya na ito ay isang pagbubukod. Mula sa pagiging kabilang sa marami, siya ngayon ay ibinibilang sa ilan. Sapagkat gaya ng sinabi ng kasulatan, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang pagiging pinili ay hindi pribilehiyo ng kaginhawaan, kundi responsibilidad ng katapatan. Ang pinili ay hinuhubog sa apoy, pinatatatag sa paghihintay, at pinapanday sa gitna ng pagsubok. Ang isang pinili ay nagkakaroon ng lakas ng loob kahit ang mundo sa kanyang paligid ay nanginginig sa takot. Hindi siya naghintay na humupa ang unos bago tumindig. Hindi siya naghintay ng katiyakan bago kumilos. Sa halip, pinili niyang maging matapang habang ang ingay ng tawalan ng kasiguraduhan ay patuloy na sumisigaw sa kanyang pandinig. Kumilos siya kahit hindi malinaw ang lahat dahil ang kanyang tiwala ay hindi nakasalalay sa nakikita, kundi sa Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Mga kapatid, darating ang mga sandali na ang laban ay tila mas malaki kaysa iyo. Mga sandali na ang presyon ay tila sumasakal sa iyong pananampalataya. At oo, may kaaway, pisikal at espiritual. Mga puwersang hindi nakikita na walang humpay na pumipigil sa iyong espiritual na laban sa pamamagitan ng mga bulong ng pagdududa at mga mahirap na sitwasyon na maaring magpaguho sa iyo at mga tao sa iyong buhay na kumukwestiyon sa iyong pananampalataya. Mga iba't ibang tinig na nagsasabing sumuko ka na, mga bulong na nagsasabing hindi mo kakayanin. Ngunit narito ang patutuo ng pinili. Nang humigpit ang presyon, hindi siya gumuho. Nang bumulong ang takot, hindi siya sumuko. Nang bumigat ang bawat hakbang, patuloy siyang lumakad. At sa mga sandaling iyon, habang nanginginig ang damdamin ngunit matatag ang espiritu, ang langit ay nagmamasid. Kapatid, pinapanood ng Diyos kung paano ka tumindig kapag walang nakakakita. Sinusuri niya ang iyong puso. Kapag maaari kang makiayon, ngunit pinili mong tumanggi. Kapag maaari mong piliin ang sarili, ngunit pinili mo ang kanyang kalooban. Huwag mong maliitin ang mga sandaling iyon. Hindi iyon maliit na bagay. Iyon ay mga espiritual na sakripisyo. Tahimik, hindi napapansin ng tao, ngunit nakatala sa langit. Isa-isa itong itinala ng Diyos bilang ebidensya ng iyong paglago at paghinog. At ngayon, sinasabi ng Espiritu ng Diyos, ang iyong disiplina sa lihim ang magiging pundasyon ng iyong pag-angat sa hayagan. Hindi ka niya iangat para lang makita. Iaangat ka niya dahil nakikita niyang handa na ang iyong puso at kaya na ng iyong karakter ang bigat ng kanyang pagpapala. At may inihahanda ang Diyos. Isang gantimpalang hindi basta-basta. Isang gantimpalang magpapatahimik sa mga nagdududa, magpapatahimik sa takot, magpapatahimik sa bawat tinig na kumukwestiyon sa iyong pagsunod. Hindi ito gantimpalang galing sa tao. Ito ay gantimpalang galing sa Diyos para sa taong tumangging makompromiso. Ito ang tugon ng langit sa integridad. Ito ang pagkilala ng langit sa pagsunod. Ito ang patunay na ang kadalisayan ay hindi kailanman nasasayang. Bawat luha, bawat sakripisyo, bawat sandali ng pagtitimpi, pagpipigil, ay malapit ang sagutin ng banal na pagkilos ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa Joshua 1,
9. Pakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni manlulupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Kapatid, kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyong espiritu, ito ay para sa iyo. Kung noong tumaas ang takot, ay pinili mo pa rin ang lakas. Kung noong dumating ang pagdududa, ay pinili mo pa rin ang pananampalataya. Kung noong sinubukan ng kawalan ng katiyakan na patigilin ka ngunit nagpatuloy ka, ito ang iyong patotoo. Nakikita ng Diyos na hindi mo sinunod ang iyong damdamin. Sinunod mo ang iyong tawag. Lumakad ka ayon sa sinabi ng Diyos. At ngayon, ibinabalik ito sa iyo bilang banal na pagpapatibay. Ang tapang na isinasabuhay mo sa lihim ay magiging hayag na patunay ng pag-angat na inihayag ng Diyos sa harapan ng marami.